Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos, isang doktor na may 35 taong karanasan sa larangan ng medisina. Ngayong araw, susuriin natin ang paksang, mga lihim sa kalusugan at mahabang buhay mula sa upo, mga gawi sa umaga, at ligtas na pagkonsumo ng itlog. Mga minamahal, ang sabaw ng upo ay isang pamilyar na lutuin para sa ating mga Pilipino mula pa noong unang panahon. Ang imahe ng upo ay naging bahagi na ng mga simple, ngunit mapagmahal na hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Sa kasalukuyan, pinatutunayan din ng tradisyonal at modernong medisina ang napakagandang nutrisyon na taglay ng upo. Kaya naman, ang pagluluto ng sabaw ng upo kasama ang iba pang sangkap ay hindi lamang nagpapasarap sa lasa, kundi nagbibigay din ng malaking benepisyo sa ating kalusugan. Ayon sa siyensya, ang upo ay saganang pinagmumulan ng mga bitamina at mineral. Ang sabaw nito ay nagtataglay ng maraming vitamin A, C, at E na nagbibigay sa katawan ng mga mahalagang antioxidant na tumutulong palakasin ang immune system, bawasan ang panganib ng mga sakit, at pigilan ang pagtanda. Bukod pa rito, ang upo ay mayaman sa fiber, potassium, at folic acid na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso, pagkontrol ng blood pressure, paglilinis ng atay at bato, kidneys, at pagpapabuti ng panunaw. Bilang inyong doktor, ipapayo ko ang pagluluto ng upo kasama ang 3 sangkap na ito upang maging mabisang lunas para sa inyong kalusugan. Kung maaga ninyong malalaman at gagamitin, mas hahaba at lalakas ang inyong buhay. Una, sabaw ng upo at kabute, mushroom, tumutulong sa pagkontrol ng timbang, pag-detox ng atay at bato, at pagpapalakas ng immune system. Hindi ko alam sa inyo, ngunit ang pamilya ko ay madalas umiiwas sa mga mamantikang pagkain tuwing maiinit na araw ng tag-araw dito sa Pilipinas. Kaya naman, mas pinipili namin ang mga sabaw na nakakapresko at nakakapaglinis ng katawan. Ang sabaw ng upo at kabute ay parehong masarap at masustansya sa tradisyonal na medisina. Ang upo ay itinuturing na cooling food na may kakayahang mag-detox at magpababa ng temperatura ng katawan. Madalas itong inihahain tuwing mainit ang panahon o kapag hindi maganda ang pakiramdam dahil sa init. Ang kabute naman ay magandang mapagkukunan ng protina at mga mineral tulad ng iron at zinc. Kapag pinagsama, nakakatulong ito na palakasin ang resistensya, pabutihin ang kalusugan ng puso, linisin ang atay at bato, at tumulong sa pagpapapayat. Pangalawa, sabaw ng upo na may hipon at giniling na baboy, tumutulong sa pag-detox at pagkontrol ng timbang. Ang sabaw na ito ay napakaangkop para sa pagbabawas ng timbang at pagpapanatili ng balanseng nutrisyon. Sinusuportahan din nito ang pagpapalakas ng pangangatawan at pag-detox ng atay at bato. Dahil mababa sa calories at mataas sa fiber, nakakabawas ito ng gana sa pagkain at nakakabusog ng tiyan. Tumutulong din itong magbigay ng magandang protina upang maging matibay ang katawan. Dahil maraming tubig ang upo, matagal kang makaramdam ng pagkabusog at napapanatili ang hydration ng katawan. Ang lutuing ito ay ligtas sa maraming tao, pati na rin sa mga Pilipinong may problema sa diabetes, sakit sa puso at high blood pressure. Pangatlo, sabaw ng upo at halaan. Isang himalang lunas para sa mga buto, kasukasuan at mga problema sa tiyan tulad ng ulcer. Tuwing summer sa Pilipinas, napakaraming upo ang inaani, kaya madalas natin itong inilalaga o ginagawang sabaw. Ang sabaw ng upo at halaan ay isang masustansyang lutuin na hindi ninyo dapat palampasin. Ang halaan ay mayaman sa calcium at iba pang mineral na kapag humalo sa potassium at vitamins ng upo ay nagbibigay ng matinding nutrisyon sa katawan. Lalo na, nakakatulong ito sa mga may kakulangan sa calcium, nagbabawas ng pananakit ng kasukasuan, nagpapalakas ng immune system, at pumipigil sa pamamaga ng joints. Maganda rin itong kainin ng mga taong may ulcer sa sikmura at problema sa bituka dahil ang fiber ng upo ay sumisipsip ng mga lason at inilalabas ito sa katawan. Ang sabaw ng halaan ay malinamnam at nagpapalamig ng katawan tuwing summer. Ngunit dahil nakakalamig ng tiyan ang halaan, ipinapayo kong tanghalian lamang ito kainin. Hindi lamang iyan, ang upo ay maaari ring ihalo sa iba pang sangkap para sa kalusugan ng atay at bato. Ilan sa mga ito ay 1. Pansit-pansitan. Siksik ito sa antioxidant at fiber na naglilinis ng atay at bato. Maaari itong ihalo sa sabaw o ginisang upo. R. Kabuting reishi, Ganoderma. Pinoprotektahan nito ang atay laban sa pagkasira at sinusuportahan ang kidneys.
Pwedeng ihalo ang sariwa o tuyong reishi sa pagkaing may upo. 3. Luya. Ang luya ay may taglay na init at antibacterial properties na naglilinis ng atay. Pwedeng magdagdag ng hiniwang luya sa inyong lutuin. 4. Nambaanain. Dahon ng ampalaya. Kilala ito sa Pilipinas na naglilinis ng atay at sumusuporta sa bato. Pwede ninyo itong ihalo sa ginisang upo. Kapag nagluluto, maaari rin kayong magdagdag ng asin, paminta, sibuyas, sili, kinchay at tanglad upang sumarap ang pagkain at tumaas ang resistensya laban sa mga bakterya at virus. Mga minamahal, ang pag-detox ng atay at bato ay nangangailangan din ng malusog na pamumuhay, pag-inom ng sapat na tubig at ehersisyo. Dumako naman tayo sa susunod na paksa. Sa paggising sa umaga, maglaan lamang ng 1 minuto sa mga ehersisyong ito at hahaba ang buhay mo ng 10 hanggang 20 taon na walang inaalalang sakit. Ang ating mukha, kamay at paa ay sumasalamin sa kabuuang kalusugan at itatagal ng ating buhay. Kung gagawin ninyo ang mga ito, magigising ang inyong internal organs at gaganda ang daloy ng dugo. Ehersisyo 1. Pagkuskus ng 2 palad. Pagkuskusin ang 2 palad ng nasa 300 beses hanggang sa uminit at pumula ito. Pinasisigla nito ang 6 na meridian sa kamay, pinalalakas ang mga internal organs, nire-relax ang balikat, at tinatanggal ang ngalay sa mata. Ehersisyo, pagmasahe sa ilong. Tuwing lumalamig ang panahon, tulad ng Burr month sa atin, madalas tayong sipunin. Huwag agad uminom ng gamot. Gamitin ang 2 daliri upang pindutin at hagurin ang tulay ng ilong pababa at pataas ng 50 beses hanggang lumuwag ang paghinga. Nakakaiwas din ito sa sakit sa puso. Ehersisyo 3. Pagmasahe sa tainga. Ang tainga ay ang pintuan ng ating internal organs. Haplusin at pisilin ang inyong tainga mula itaas pababa ng 1 minuto hanggang sa uminit ito. Ehersisyo 4. Pagpapaliit ng tiyan at pag-ipit ng puwit. Paliitin ang tiyan ng todo. Itaas ang balakang at higpitan ang puwit, kegel. Gawin ito ng 3 segundo at mag-relax ng 3 segundo. Ulit-ulitin sa loob ng 1 minuto. Nakakatulong ito sa sirkulasyon at pag-iwas sa visceral fat. Ehersisyo 5. Pagmasahe sa anit. Gamitin ang mga daliri para suklayin at imasahe ang anit mula noo papunta sa likod ng ulo. Pinapaikot nito ang dugo at nakakapagpanatili ng malusog na buhok kahit nasa middle age na. Ehersisyo 6. Pag-ehersisyo ng bibig. Ibuka ang bibig, huminga ng malalim, at dahan-dahang pag-umpugin ang mga ngipin ng 30 beses. Nakakaiwas ito sa high blood pressure sa mga nakatatanda. Ehersisyo 7. Pag-ikot ng mata. Paikutin ang itim ng mata ng 30 beses clockwise at counterclockwise at kumurap ng 3 hanggang 5 beses bawat segundo. Maganda ito laban sa pamamaga at paglabo ng mata. Ehersisyo 8. Pagmasahe sa pusod. Imasahe ang paligid ng pusod gamit ang magkapatong na palad sa direksyong pakanan sa loob ng 1 minuto. Nakakatulong ito sa pag-iwas sa kabag at hirap sa pagdumi. Ehersisyo 9. Pag-iinat ng braso at binti. Kapag nagising at tinatamad pa, humiga o umupo, ilingala ang ulo, ilabas ang dibdib, at i-stretch ang buong katawan ng 3 hanggang 5 segundo. Nakakapagpagising ito agad at nakakaiwas sa sakit sa puso. Ehersisyo 10. Pagkuskos ng talampakan. Ang paa ang itinuturing na pangalawang puso. Kuskusin ang ilalim ng paa gamit ang kabilang sakong hanggang sa uminit ito sa loob ng 1 minuto. Inaayos nito ang ating nervous system at pinakalma ang isipan. Dumako tayo sa huling nilalaman. Mga pagkaing mahigpit na ipinagbabawal na ihalo sa itlog dahil nagiging lason. Mga minamahal kong taga-subaybay, ang itlog ay paborito ng pamilyang Pilipino dahil mura at mabilis lutuin. Ngunit paano ito magiging ligtas? Una, asukal. Sa paborito nating mga matatamis na tinapay na mabenta sa merkado sa Pilipinas, laging may itlog at asukal. Kapag niluto, ang amino acid ng itlog at ang asukal ay bumubuo ng isang kemikal na mahirap matunaw at maaaring maging sanhi ng pamumuo ng dugo, blood clots, na pwedeng mauwi sa stroke. Pangalawa, bawang. Kadalasan, naglalagay tayo ng sibuyas sa torta, pero may iba na mahilig maglagay ng bawang. Ang itlog kapag naparami ay nakakabigla sa tiyan, at ang bawang ay mainit sa katawan na nagdudulot ng problema sa panunaw. Kapag nasunog ang bawang kasama ng itlog, naglalabas ito ng lason na masama sa katawan. Pangatlo, gatas ng soya soy, milk. Marami ang mahilig mag-almusal ng itlog at taho o soya milk. Ayon sa pag-aaral, ang soya milk ay may trypsin,
na pumipigil sa pagtunaw ng protina ng itlog sa ating katawan. Kapag pinagsama, hindi na-absorb ng maayos ang protina at nagdudulot ng sakit sa bituka. Ang itlog ay masustansya, ngunit upang maging ligtas ang pagkain ng inyong pamilya, mangyaring tandaan ang mga paalalang ito. Dito na po nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Sana ay nakakuha kayo ng mga mahahalagang impormasyon upang maalagaan ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya. Para sa inyong mga komento o suhestiyon, mangyaring iwanan ito sa comment section sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.